Hi guys, welcome to my channel. And ito na naman ang inyong kabayan, si Malin. Nandito po ako sa park ng Abu Dhabi, sa Lake Park. At ito ang gawain ko kapag day off ko. Palagi akong namamasyal dyan kahit solo lang ako. Kontento po ako na lagi akong namamasyal dyan. At ito nga, tinatry kong i-check ang aking bike for in case na iuwi ko siya sa Pinas. Gusto ko kasi siyang ilagay sa box. So, tinry ko siyang i-fold. Ito ang napakagandang view sa Lake Park ng Abu Dhabi. Kasi yung mamasyal dito lalo na kung gabi kasi makikita mo yung mga ilaw dyan sa taas na yan ng bridge na naka-arko siya mula dito hanggang dulo. At itong napakalaking fountain ng Abu Dhabi. Kaya maraming naaaliw mamasyal dyan lalo na kung gabi kasi napakaganda ng mga ilaw, napakaliwanag ng mga ilaw. At ito habang nagbabike ako dito kasi winter time naman siya, like November. Masayang mamasyal dyan kahit solo ka lang. Ramdam mo yung lamig ng winter. Mahirap lang kapag medyo tag-araw kasi hindi mo ma-appreciate yung init ng humidity ng araw. Alam mo naman, napakainit dito sa Abu Dhabi. Pero kapag ganyan na umaga, lalo't winter, masarap mamasyal dyan. Hindi masyadong crowded kasi karamihan sa mga lokal at sa mga nakatira dyan pag ganitong oras, lalo na mga alas 8 o alas 9 ng umaga, mga tulog pa yan sila kasi halos sa gabi sila nagtatrabaho. Kasi nga sa sobrang init, hindi mo magugustuhan na pumasyal sa labas. At ito nga, sobrang lawak ng park. Kung saan ako nakakarating dyan. Minsan nakakatawid na ako dun sa kabilang park. Pero sulit talaga. Safe ako dito. Kaya binabalik-balikan ko yan. Ito na yung pinaka-exercise ko habang day off ako. May time na naiinip kasi ako sa kwarto ko, sa bahay. Kaya yan ang ginagawa ko, mamasyal. At dahil sa tulong ng bike na yan, marami ako napapasyalan dyan na hindi na ako para mag-aksaya ng pera. Kasi hindi ko naman need na gumastos ng gasolina or lalong hindi naman ako marunong sa motor pa. Kaya go lang ako kasi ina-enjoy ko yung pagbabike ko dyan. At ayan, kung saan ako nakakarating, matutuwa ka talaga dyan sa paligid na halos walang masyadong namamasyal. Kung yung mga nakapark kasi ng mga sasakyan na yan, mga nasa opisina na yan, nasa trabaho sila, malapit lang dyan. Kasi yung namang park na yan, malapit sa building. So, yung mga nagpa-park dyan, palibasa malawak yung park, dyan nila iniiwan para kapag yun nga, nag-work na sila sa malapit na building, hindi na hassle sa kanila para humanap ng mapaparkingan. Although, ito may ano rin kasi sila dito, may charge din kasi ang pagpa-park nila dyan. Hindi ko lang sure kung magkano, parang noon pagkakaalam ko parang 1 dirham or 150 dirham kada isang orasyon. Pero hindi ko sure talaga. Basta ganun lang. Minsan ang mga nakikita ko nagpa-park. Bali kasi may mga residente rin dito nagpa-park. Kaya halos karamihan mapapansin mo. Halos dyan na sila nagpa-park dahil mabilis sa kanila at madali sa kanila na makuhanin yung kanilang mga sasakyan kung in case na may emergency silang pupuntahan. Hi, sobrang libang na libang ako dito. Nakakatuwa talagang mamasyal dito lalo't sanay ka naman magbike. Ang kagandahan lang kasi kapag ka marunong ka magbike, medyo masarap mamasyal kahit saan dito. Pagbabait naman yung mga taong nakakasalamuha ko dyan, yung mga nakakasalubong ko dyan. Walang pakialaman, basta go lang, gawin mo lang gusto mo na wala kang ibang naapektuhan. At yan, palibasa nga winter, makikita mo yung paligid. Maraming mga sariwang damo, sariwang halaman kasi pag dinidiligan naman nila yan kapag winter, so i-stay sila dyan ng mga sprinkler na yun nga bang tawag doon. Basta yun na yun. Sa mga may alam dyan, paki-comment down na lang. Bali napamasyal din kami ng mga ka-workmate ko kapag may time sila, sinasamahan nila ako.
niyayaya ko sila, sumasama naman sila sa akin. Katulad na lang nung dun sa isang video ko, nag-walking kami, walking exercise, pero sa ibang park kami noon na masyal, halos malapit na sa dagat yon. Kaya kitang-kita namin, tanaw na tanaw namin yung ganda ng view doon sa tabing dagat. At ito naman, puro park lang yan, malapit sa building. Pero napakalawak na park nito. Marami akong napasyalan dito. At saka, doon sa may bandang, ito banda rito, dyan ako namasyal na meron dyang mga bench na pwede kang tumambay, pwede kang kumain dyan. At saka, yung mga family, palagi silang namamasyal dyan, karaniwan, mga pamilya nakikita ko dyan, mga lokal, kasama nila yung mga anak-anak nila, yung mga bata, dyan naglalaro. Napakaganda ng lugar talaga dito sa lugar na to. Oh my god. Ito lang naman ang pang-alis inip ko habang nandito ako, habang day off, nag-iisip ng mga pwedeng gawin sa susunod or mga planong gawin. Dito ako nagmumuni-muni dito ako nag-iisip kung ano ang magandang susunod na i-vlog. Kaya basta napakagaan ng pakiramdam ko kapag nandyan ako, kapag namamasyal ako dyan. Kapag tinatamad akong mamasyal sa mall, dito lang ako gumagala-gala. Pauli-uli lang ako dyan. Mas gusto ko yung nakabike ako kasi medyo nakakalayo-layo ako ng pasyalan ko dyan. Ito banda dito sa parang human-made na parang hindi naman to lake, parang tubig lang yan. Ano yan? Oo, tubig yan. Parang ano lang siya. Human-made kasi yan. Mayroon silang alaga dyan ng mga itik siguro yon. Mostly nakikita ko may mga parang hindi ko maintindihan kung gansa ba yan or itik, basta mga ganong lumalangoy-langoy sila dyan. At dito naman meron din dito mga activities kagaya ng mga naglalaro sila ng football, mayroon pa silang nilalaro yung parang tracker at ang tawag doon. At ayan, napagod na ako, medyo pahinga muna ang lola nyo, medyo umiinit na kasi yung araw, kaya naupo muna ako dyan para magmerienda. May dala ko dyang konting pagkain. Ang nadala kong pagkain dyan, meron akong isang apple, meron akong chocolate, syempre may tubig tayo dyan. Maaga pa naman kaya tubig na lang dinala ko kasi nagkape naman ako sa bahay bago umalis. Masaya dito, nilapitan pa ako dyan ng isang bata, kaya lang hindi ko na sinama sa video kasi bawal sila makita sa video. Kasi sa bansang ganito, sa bansang Middle East, bawal mong i-post ang mga mukha ng mga bata, lalo't anak ng mga lokal, kasi privacy nila yan. So respeto na lang sa mga bata, lalo sa mga taong ayaw nilang nakikita sila na-expose sila sa video. At ayan na nga, nag-iisip, saan na naman kaya ako gagala sa susunod? Saan na naman kaya ako gagala sa next week? Ganyan na lang palagi ang mindset. Basta gala, enjoy lang. Kahit saan makarating, hindi mo naman kailangan gumastos sa malaking halaga para makapag-gala. At ito na nga yung nakita nyo kanina sa video. Pinag-aaralan ko siyang isipin kung paano ko siya may ilagay sa box kapag ipinackage ko siya pa uwi ng Pinas. Nabili ko ang bike na to sa isa kong ka-workmate dyan sa Abu Dhabi. Hananet, shout out sa'yo. Hindi kita malilimutan dahil sa bike na to. Unang sakay ko pa naman, unang practice ko sa bike na to, biglang nagdagasana lang ako. Nagulat yung mga nakakita sa akin na Indiano, pero okay pa naman ako, nakatayo pa rin naman ako kasi sumabit kasi yung isang pa ako, kaya bumagsak ako bigla. Pero hindi naman ako nasaktan, hindi naman ako nagalusan. Basta ano lang, siguro dahil matagal na walang practice. Mula sa Pinas siguro mga 2 years before ko nabili ito, na nasa abroad ako. Kaya nung sumakay ulit ako sa bike, medyo nanibago ako. Pero napakalaking tulong ng bike na to. Kahit saan nadadala ko siya. Minsan namamasyal ako dyan sa may Aluada, sa may Alpala,
sa may Madinat side, Kalimitan. Mamasyal ako, paikot-ikot ako dyan kapag minimit ko yung aking mga ka-workmate na sina Vanessa, sina Bella. Hi, nasa na kaya kayo? Namimiss ko na kayo ulit na at least nakakakwentuhan ko pa rin kayo kahit sa video call or sa voice call. Basta enjoy life lang. At ako naman, enjoy lang din ako dito habang hinihintay kong tumindi ang sikat ng araw. Maya lang pauwi na ako dyan. At ayun, busog pa naman ako. So eto nga, pauwi na ako ngayon. Medyo na-enjoy ko naman yung maganda panahon. Hanggang sa susunod na ulit. Kita-kits ulit tayo. Ingat kayo mga ka-OFW. Bye-bye.